Si Kimberly Soo Yup Chu o mas kilala sa pangalan na Kim Chu. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat ang katanyagan at mga parangal na tinatamasa ngayon ng aktres na si Kim Chu. Nakilala si Kim Chu nang manalo siya bilang grand winner sa kilalang reality TV show na Pinoy Big Brother 10th edition noong 2006. Iniwan ni Kim Chu ang kanyang bayan sa Cebu at lumipat sa Maynila para sa sinalihang Pinoy Big Brother 10th edition. Siya at iba pang mga kasambahay ay pumasok sa bahay ng Big Brother noong April 23, 2006. Siya lang ang tanging housemate na kailanman hindi hinirang para palayasin sa bahay. Pagkatapos manalo sa Big Brother, naging parte siya ng Star Magic. Naging regular sa ASAP at nagsunod-sunod na ang mga teleserye at movies na ginampanan ng aktres. Kaya naman hindi katakataka ang mga dumating na blessings sa aktres na unti-unti nitong natutupad ang mga pangarap sa buhay kasama na rito ang bago niyang rest house sa Tagaytay. Kamakailan lang ay pinasilip ng aktres at TV host ang kanyang fruit of labor na rest house. Ang tour na ito ay isinabay niya sa kanyang tagumpay na umabot ng 3 million subscribers ang kanyang YouTube channel. Ito kasi ay pinangako niya sa kanyang mga taga-subaybay na ipapakita ang kanyang bagong bahay kapag naabot na ang milestone na ito. And isang malaking happy 3 million subscribers! Happy 3 million subscribers! As promised, syempre sabi ko sa vlog ko, ng isa kong vlog na kapag nag 3 million subscribers tayo, itutour ko kayo sa aking rest house. So here it is! Dahil sa inspirasyon ng kanyang pangarap na makapunta ng Canada, isinama ni Kim ang mga elemento ng poste ng ilaw at mga pine trees bilang panlabas na disenyo. Ayon kay Kim, dito niya china-charge ang sarili niya kapag gusto niyang magpahinga o kaya gusto niyang makalanghap ng fresh air. Place, and dito ko talaga china-charge yung sarili ko. Kunyari, away from the city, gusto ko magpahinga, lumanghap ng fresh air. So tara, let's go! Sa main entrance ng bahay ay makikita agad ang isang lamppost na kadalasang makikita sa ibang bansa. Gusto kasi ni Kim na tumira sa Canada kaya niya inilagay ang lamppost na ito. Bubungad din sa entrance ng bahay ang isang heated swimming pool na pinarepair ni Kim Chu. Sa harap ng bahay ay makikita ang mga malalaking puno ng pine tree na gustong-gusto ni Kim lalo na pag Pasko. Ang bahay ay nilagyan ng canopy for more aesthetic and modern look na nakaka-relax tignan para kay Kim. Noong binili kasi ni Kim ang bahay ay wala masyado itong mga wood at walang canopy. Naglagay din si Kim Chu ng food dog. Ito yung gamit ni Kim Chu pampataboy ng mga masasamang elemento bago pumasok ng bahay. Ang bahay ay may minimalist feels lang para low maintenance at konti lang ang gamit dito kabaligtaran ng bahay niya sa Maynila na maraming gamit. Meron din itong outdoor living room kung saan parang abot kamay lang ang view ng Taal. Dito kadalasan tumatambay sina Kim at nagko-coffee kapag gusto nilang makalanghap ng fresh air. Ito ang paboritong tambayan ng papa ni Kim kapag gusto niyang magtsaa. Ipinakita rin ni Kim Chu ang fire pit kung saan sila madalas tumatambay. Dito sila nagpapainit kapag sobrang lamig ng panahon kasi malamig talaga sa lugar na ito. Sa umaga ay dito din makikita ang sunrise. Ang fire pit na ito ay dati nang meron nung nabili ni Kim ang bahay at isa rito sa hindi na niya ginalaw o pinarenovate. Tulad ng sa harapan, pareho lang na binago ang exterior sa likuran ng bahay. Pagpasok sa loob ng bahay ay makikita ang isang sala set na kung saan hindi naman kamahalan pero practical lang. Gusto kasi ni Kim na maging simple lang sa loob ng bahay. Favorite ni Kim tumambay dito kasi ito yung gitna ng bahay. Meron din ditong rubber plant at pinili ito ni Kim para hindi mamamatay kasi minsan lang may tao sa bahay. May view din dito sa living room na kung saan makikita ang Taal. Makikita din dito ang painting na galing sa office niya sa Maynila. Isa itong peony. At sa Chinese, maganda siya sa babae kasi it represents beauty, charm, and wealth. Sa part ng bahay na ito, inaabangan ni Kim ang pag-angat ng araw o sunrise. Bago umakyat ng dining area, makikita ang isang painting at chandelier.
Sa south area naman ng bahay ay makikita ang isang peacock painting na kung saan gusto ito ni Kim kasi as a feng shui enthusiast ay maswerte raw ito. Pagkakyat ng bahay galing sa living room ay ang dining area. Meron ditong 6-seater na dining set at makikita dito ang yin-yang painting na may koi fishes. Nabili ito ni Kim sa Bangkok Floating Market. Yin-yang meaning peace and harmony at koi fish meaning infinity, kaya ito nagustuhan ni Kim. Meron din dito ang isang mahabang upuan na tsikahan at kwentuhan spot pagkatapos kumain. Ang view dito ay tapat mismo ng Taal Lake at Taal Volcano. Meron din ditong money tree na niregalo ng feng shui master ni Kim. May mga nakasabit na sobre ditong may laman na pera at sa pagtatapos ng taon ay idedeposito ito ni Kim sa kanyang bank account at papalitan ulit niya ito ng bagong taon ng Chinese New Year. Sa kitchen ay makikitang simple lang din at hindi gaanong maraming gamit. Ang area na ito ang breakfast nook nila ng kanyang ate. So, nandito na tayo. So, umakyat na tayo dito sa 3rd floor. Sa 3rd floor, makikita ang karamihan sa mga kwarto at ang bahay ay meron lamang 5 kwarto. Dito sa part ng bahay na ito makikita ang breathtaking view. Ayon kay Kim, dito siya madalas nagmumuni-muni. Dito din makikita ang room ni Kim kung saan kitang-kita ang sunrise. Paglabas ng bahay ay makikita mo ang napakalawak na view na sobrang priceless at nakaka-amaze dahil makikita ang napakalawak na ulap, bundok at mga huni ng ibon. Ayon kay Kim, parang nasa ibang planeta siya sa ganda kapag nandito siya at nare-relax siya. Nakakapag-isip na si center nito ang sarili sa lugar na ito. Sa labas ng kwarto ni Kim ay may mga upuan at malaking TV kung saan sila nagkukwentuhan at nagsasayawan kapag medyo malamig ang klima. Nakuha niya ang bahay noong pandemic at ayon sa kanya, ang dami niyang naiisip para sa sarili niya at para sa pamilya niya. Kaya para saan pa na nagtatrabaho siya kung hindi niya makukuha ang pangarap nito at isa na rito ang kanyang rest house na pangarap niyang ma-achieve. Nakuha ko tong bahay na to noong pandemic kasi parang na-realize ko ang iksi ng buhay natin. Parang dami ko naiisip para sa sarili ko, para sa pamilya ko, and para sa future ko, kung ano man ang mangyayari sa akin. Naisip ko na para saan pa nagtatrabaho ako kung hindi ko rin naman kukunin yung pangarap ko. So parang isa sa kanyang kaibigan ang nagsabi sa kanya na never underestimate the power of your dream. At ayon kay Kim, hindi imposible na matupad ang iyong pangarap basta't pagtrabahuan mo itong mabuti. At sobrang saya niya na natupad na niya ang kanyang dream rest house. Ayon kay Kim, work hard, play hard, dream big, dream hard. Ang buhay natin ay pinahiram para tayo ay mangarap.